Kabanata 1371. Matapos kumatok sandali si Daisy sa pinto, lumabas si Mr. Freeze at binuksan ang pinto. Tanong ni Daisy na may ngiti sa mukha, "Sir, nakauwi na ba si Lisa?" Sinabi ni Mr. Fraser kay Daisy na lumabas lang si Lisa at may binili lang. Nang niyaya niya ito na umupo sa loob, tinanggihan ito ni Daisy at ibinaba ang ulo. "Okay lang po, babalik na lang ako bukas." Tumalikod siya at umalis. Kapapasok pa lang ni Daisy sa kotse nang lumabas si Lisa mula sa kabilang kalsada. Umalis na ang sasakyan. Nadaanan nila ang isa't isa, ngunit hindi nagtaas ng ulo si Daisy at hindi niya nakita si Lisa. Pagkarating ni Lisa sa bahay, sinabi sa kanya ng kanyang ama na hinanap siya ng kanyang kaibigan, at natigilan siya. Pumunta siya. Sa totoo lang, na-guilty siya kay Daisy kaya hindi siya nang ahas na personal na makipagkita sa kanya. Kasi, hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganon. Tiyak niya na kinamumuhian siya ni Colton hanggang sa core ngayon, at hindi niya alam kung gagawin ni Daisy na patawarin siya o hindi. Kinabukasan, umakyat si Lisa sa itaas at nagtungo sa kanyang classroom. Hindi siya nagkaroon ng magandang tulog kagabi. Truth be told, hindi niya kailanman balak na masira ang pagkakaibigan nila ni Daisy. Maganda ang pakikitungo sa kanya ni Daisy. Mapagbigay siya at hindi siya hinahamak dahil mahirap siya. Tuwing nag-aaway sila, si Daisy ang unang lumalapit at humihingi ng paumanhin sa kanya. Si Daisy ang bahala sa kanyang nararamdaman, at magpapatawa siya sa kanya ng walang kondisyon. Ang ganitong uri ng pagtrato ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman mula sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, aksidente lang iyon. May posibilidad na pumunta si Daisy kagabi para magkipag-ayos sa kanya. "Lisa," may tinig siyang narinig at tumuhil siya sa kanyang paghakbang. Itinaas ni Lisa ang kanyang ulo, at ang taong lumitaw sa kanyang pangitain ay walang iba kundi si Daisy. Nakapagdesisyon na si Lisa, kaya hindi na siya kinakabahan. Tiyak niyang ayaw din ni Daisy na matapos ang kanilang pagkakaibigan. Lumapit siya kay Daisy at sinabing, "Ako, gusto kitang tulungan kahapon, pero masyado akong natakot. Pakiusap patawarin mo ako, Daisy." Ngumiti si Daisy sa kanya at sinabing, "Okay lang. Huwag mong saktan ang sarili mo." Pagkatapos nun, tumalikod na siya. "Punta tayo sa mini-mart at bumili ng makakain." Ngumiti si Lisa at tumango. Okay, pareho silang pumunta sa mini-mart sa campus. Matapos bumili ng 2 ice cream, iniabot ni Daisy ang isa kay Lisa. Kinuha ito ni Lisa at sinabing, "Salamat." Habang binubuksan ni Lisa ang pakete, nagtanong siya, "Daisy, ikaw, patatawarin mo ako sa pagbaliwala ko sa iyo sa mga nakaraang ilang mga araw, di ba?" Pareho silang nakatayo sa harap ng mini-mart. Kinagat ni Daisy ang kanyang ice cream pero hindi siya nagsalita. Humarap at tumingin sa kanya si Lisa at nagpatuloy. "Magkaibigan tayo. Sabi mo sa akin dati na kapag may nagawa tayong mali, kailangan lang nating humingi ng paumanhin sa isa't isa. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo sa pagkakataong ito, at ipinapangako ko na hindi ko na ito gagawin sa susunod." Hindi siya kailanman humingi ng paumanhin kay Daisy tuwing nag-aaway sila. Noon pa man ay si Daisy na ang lalapit para hanapin at aliwin siya. Since nag-apologize na siya sa kanya ngayon, dapat patawarin na siya nito, di ba? "Lisa," sabi ni Daisy habang nakababa ang ulo, "actually, hindi ako bobo." Natigilan si Lisa. Habang nananatiling nakayuko, ngumiti ng malungkot si Daisy. "Nagpanggap akong walang alam dahil sobrang nagmamalasakit ako sa iyo bilang kaibigan. Sa katunayan, hindi ito nagsimula sa mga sinabi sa akin ni Lea. Matagal ko nang narinig iyon." Napabigla si Lisa. "Ano ba ang narinig mo?" Dahan-daang binaling ni Daisy ang ulo para tumingin sa kanya. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ang lahat ng sinabi niya tungkol sa kanya sa likod niya. Ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ng mga babaeng estudyanteng iyon ay hindi lahat ay dahil sa pagiging popular niya sa mga lalaki. Dahil sasabihin ni Lisa sa lahat na demanding si Daisy, at mukha niya ito attendant noong magkasama sila. Walang nakakaalam kung sinasadya o hindi, pero ang mga bagay na sinasabi ni Lisa tungkol kay Daisy ay nagsimulang kumalat sa mga estudyante. Sa kalaunan, nagsimula silang lumayo kay Daisy. Lahat sila ay nakaramdam na si Daisy ay isang pampered princess na mahirap harapin. Kabanata 1372. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi kailanman tinatrato ni Daisy si Lisa na parang kanyang katulong. Bakit ganyan ang iisipin ni Lisa? Simple lang ang sagot, kawalan ng seguridad. Iyon ang dahilan kung bakit bibigyan siya ni Daisy ng mga mamahaling regalo.
Ibabahagi niya sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Gusto niyang tumigil si Lisa sa pagtingin ng mababa sa sarili at maging prinsesa rin siya. Hanggang isang araw, pagpunta niya sa changing room para magpalit para sa gym class, narinig niya ang usapan na ito. Sa tingin niyo bobo ba si Daisy? Hindi siguro niya alam kung paano siya pinagsasalitaan ni Lisa sa likod niya, di ba? Kung hindi, bakit niya siya inililaber ng bukas palad? Well, she indeed is an idiot na hindi alam kung paano o kung saan gagastusin lahat ng pera niya. Ang pamilya niya ay mayaman, yet she keeps hanging around Lisa. Hindi ba niya alam na mahirap siya? She deserves na trituhin ng ganyan ni Lisa. Nakaramdam ng sakit si Daisy. Hindi niya alam kung ano ang mali niyang ginawa. Ang tanging gusto niya ay ang pagkilala ng kanyang kaibigan. Alam niya ang lahat pero naging pipi siya. Ito ay dahil sa masasayang sandali na kasama niya si Lisa ay nakakalimutan niya ang lahat ng mga harsh comments panandalian. Gayunman, nalungkot siya nang marinig niya ang mga salitang iyon sa library, at nang ginawa siyang scapegoat at nasumpa ng mga fans ng kanyang ninong, nalungkot siya. Itinapon ni Daisy ang ice cream sa basurahan at tumalikod para tingnan si Lisa. Pinaghirapan ko talagang ituring ka bilang best friend ko. Pwede kong baliwalain ang mga sinabi at ginawa mo, pero dapat hindi mo inisip na tanga ako. Pinaghiwalay ni Lisa ang kanyang mga labi at sinubukang magpaliwanag. Hindi, makinig ka sa akin, Daisy. Mali ang pagkaunawa nila sa mga sinabi ko. Kahit nagsisinungaling ka sa akin, hindi mo dapat ako sinasamantala. Namula ang mga mata ni Daisy. Umikot siya para panasan ang luha at sinabing, tapos na ako sa pagiging idiot, at hindi kita hahanapin pa sa hinaharap. Mapagpa siyang tinapos ni Daisy ang pagkakaibigan nila ni Lisa. Simula noong araw na iyon, nakatuon na si Daisy sa kanyang pag-aaral. Nang tanungin ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanila ni Lisa, hindi siya sumagot. Isang araw, may nagpost ng mga larawan ni Lisa na nagpapakita ng kanyang kayamanan sa internet kasama ang mga regalo ni Daisy. Lahat sila ay nakadikit sa bulletin board, at ang mga estudyante ay nagtipon-tipon para makita ito. Ang kuryosidad ni Daisy ay napukaw, kaya siniksik niya ang kanyang sarili sa gitna ng karamihan at natigilan nang nakita niya ang mga larawan sa bulletin board. Daisy, biglang lumitaw si Lisa sa gitna ng mga tao at galit na hinawakan ang balikat ni Daisy. Ikaw ba ang gumawa nito? Ginawa mo ba ito para sadya akong mapahiya? Natigilan si Daisy. Hindi ako iyon. Galit ako sa iyo. Hysterical na sigaw ni Lisa. Itinulak siya nito palayo, tumalikod, at tumakbo palayo, iniwan si Daisy na nakatayo ng frozen stiff sa harap ng bulletin board. Kahit hindi na sila magkaibigan, ayaw niyang mangyari ito. Bukod pa rito, hindi niya kailangang ilantad si Lisa, kaya sino ang gumawa nito? Puwid ba? May isang tao na lumitaw sa kanyang ulo, at tumalikod siya para tumakbo papunta sa high school department. Naglalakad palabas ng isang building si Leia at ang mga kaibigan niya. Masaya silang nag-chat-chat nang sumabog ang boses ni Daisy sa likod nila. Leia, tumalikod si Leia at tumingin sa kanya. Daisy, tumigil si Daisy sa harap niya at sinabi ang tanong niya, ikaw ba ang nag-expose kay Lisa? Ha, natatawang sabi ni Lisa, bakit ko naman gagawin yon? Hindi ba't ikaw ang nag-expose ng mga photos niya sa social media platform? Nya, maliban kay Leia, hindi maisip ni Daisy ang ibang tao na gagawa ng ganito. Tumayo si Leia sa harap ni Daisy na nakakross ang mga braso sa harap ng dibdib. Mas matangkad siya kay Daisy at tumingin pababa kay Daisy habang sinasabing, oh please, Princess Vanderbilt. Kung gusto ko siyang i-expose, matagal ko na itong ginawa. Bakit pa ako maghihintay hanggang ngayon? Kabanata 1373. Natigilan si Daisy. Tama si Leia, matagal na niyang nalaman ang mga bagay na ginawa ni Lisa sa kanyang social media platform. Kung gusto niyang sirain si Lisa, matagal na niyang inilantad ito. Pero, hindi mo ba kinasusuklaman si Lisa? Tanong ni Daisy, bakit naman niya ito patuloy na binubuli kung hindi naman niya kinamumuhian si Lisa? Natawa si Leia at sumagot, alam ko naman na ikaw ay walang muwang, pero hindi ko inaasahan na ganito kakawalang muwang. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo pa rin alam kung bakit galit ako sa kanya ng sobra? Ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Leia si Lisa ay dahil alam niya ang ginagawa ni Lisa sa likod ni Daisy. Trinato siya ni Daisy ng buong buo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga mamahaling regalo, gayunpaman ipinost niya ang lahat ng ito online at sinabi sa lahat ng tao na sarili niya ang mga ito. Hindi mali ang maging mahirap.
Gayunpaman, hindi dapat kailanman hayaan ng isang tao na madaig ang kanilang sarili ng kasakiman at pagpapaimbabaw. Naging sikat na sikat si Lisa sa internet sa mga larawang iyon. Kahit na nagkaroon na siya ng medyo maraming fans at nakakuha ng katanyagan sa social media platform, patuloy pa rin siyang umaarte na nakakaawa at sinasabi kay Daisy na mahirap siya habang patuloy na sinasamantala si Daisy. Kinasusuklaman ni Leia ang mga taong tulad ni Lisa. Bukod dito, napakaraming estudyante mula sa mga pamilyang may mababang kita na tumanggap ng grant mula sa paaralan. Bakit hindi niya sila binubuli at si Lisa lang ang target niya? Sa kanyang opinyon, ang bawat mahihirap na estudyante ay makakatanggap ng buwanang grant na 1,500 at ang mga mahusay sa kanilang pag-aaral ay magkakaroon ng karagdagang 800 bilang bonus. Sa makatuwid, sino sila para mag-isip na ang paaralan ay may kinikilingan sa mga batang mayaman? Ito ay orihinal na isang pribadong paaralan. Hindi sila tumatanggap ng mga mahihirap na estudyante, at ito lang ay nang ipilit ng gobyerno na tanggapin ng paaralan ang 2,000 estudyante na sinimulan nilang kunin na mahihirap na mga estudyante na mahusay sa kanilang pag-aaral mula sa gobyerno paaralan na may grants at scholarship. Tungkol naman sa iba pang mga estudyante, random na pinili sila ng mga paaralan, at ang mga estudyanteng iyon na hindi mahusay ang pagganap at mula sa mga pamilyang mababa ang kita ay dapat madama na maswerte sila na nagawa nilang makapag-aral dito. Kung talagang gusto nilang pag-usapan ang hindi makatarungang pagtrato, ang partidong tumatanggap ng hindi makatarungang pagtrato ay sila, ang mga mayayamang estudyante. Kahit gaano man kahusay ang kanilang pagganap sa kanilang pag-aaral, hindi sila karapat-dapat sa alinman sa mga scholarship. Bagamat wala silang pakialam sa pera, mas malaki ang kanilang binabayaran sa matrikula bawat taon kaysa sa mga estudyanteng nagkaroon ng mga paghihirap. Binayaran ng mga mayayaman ang paaralan para magbigay ng subsidiya at grant sa mga mahihirap na estudyante. Ang mga anak ng mayayamang pamilya ay hindi binigyan ng anumang bagay, at karapat-dapat silang pretuhin ng hindi makatarungan tulad nito dahil lamang sa sila ay mula sa mayayamang pamilya. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi na manipis. Nahiya siya dahil mali ang pagkakaintindi niya kay Leia. Sorry sa hindi ko pagkaintindi sa iyo. Nang matapos siyang humingi ng paumanhin, tumango ito sa kanya at tumalikod para umalis. Kakaiba ang pakiramdam ni Leia. Tumalikod siya at nagtanong, mukha ba akong sobrang masamang tao? Tumawa ang mga kaibigan niya at sumagot, well, mukha kang ang masamang tao kapag binubuli mo si Lisa. Prangka si Leia, ayaw niya ng paligoy-ligoy pa. Kung may hindi siya nagustuhan, direktang ipapahayag niya ang kanyang pagkasuklam. Kapag may nakita, siyang hindi niya gusto, hindi siya nag-aatubili na tretuhin sila ng masama ng walang pakundangan. Kahit hindi tama ang ginawa niya, hindi nagtagal, nag-apply si Lisa para sa isang withdrawal. Nang malaman ni Daisy ang balitang ito, nalungkot siya. Nanatili siya sa library mag-isa, nakahiga sa mesa. Hindi niya akalain na darating ito sa ganito. Umupo si Zephyr sa tabi niya at sinabing, Daisy. Natigilan, napatayo at tiningnan siya. Zeph, ngumiti ito sa kanya at nagtanong, ano ba ang ginagawa mo dito mag-isa? Isinara ni Daisy ang libro at ibinaba ang ulo. Medyo nalulungkot lang ako. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Lisa, sabi ni Zephyr habang itinatakbo ang kamay nito sa ulo nito. Nahirapan ka siguro. Natigilan siya at sumagot, hindi naman. Kusang ginawa ito ni Lisa. Kahit hindi pinahalagahan ni Lisa ang kabaitan ni Daisy, hindi niya masisisi ang ibang tao kundi ang sarili niya. Kaya lang medyo nadismaya si Daisy. Matagal na silang magkakilala ni Lisa. Maliban kay Noel Ace, si Lisa ang matalik niyang kaibigan. Kabanata 1374. Gayunpaman, matapos siyang iwan ni Noel Ace, hindi na kailanman mababalikan ni na Daisy at Lisa kung paano sila dati. Masinop na pinag-aralan ni Zephyr ang kanyang mukha. Kahit mapatla ang mukha nito at nadismaya siya, nagpanggap siyang malakas. Natawa siya at nagpatuloy. Okay lang. Ang buhay ay mahaba. Sigurado akong makakatagpo ka ng mas mabubuting kaibigan sa daan. Saglit siyang napatigil bago nagdagdag, kung kailangan mo ng tulong, lumingon ka lang. Lagi akong maghihintay sa iyo. Natigilan si Daisy. Diniin niya ang kanyang mga labi ng manipis at sumagot, salamat, Zeph. Sagot ni Zeph na may mahinang ngiti, walang anuman. Mas gaman ang pakiramdam ni Daisy matapos kausapin si Zephyr. Nang paalis na siya, kumaway kay Zephyr na may ngiti sa mukha. Tumingin sa kanya si Zephyr, at nawala ang ngiti sa mukha nito nang mawala ito sa kanyang paningin. Inilabas niya ang phone niya at tiningnan ang message.
Sumagot siya, walang mga paaralan ang pinapayagang tanggapin si Lisa Frazier. Nang araw na iyon sa library, matapos siyang mabangga ni Daisy na tumakbo palayo ng malungkot, pumasok lang siya para malaman na si Lisa ay nagsasalita tungkol kay Daisy sa likod niya kasama ang mga kaklase niya. Si Daisy ay isang anghel. Hindi siya karapat-dapat sa gayong pagtataksil at komento, kaya siniyasat niya si Lisa. Nang malaman niyang binubuli ni Leia si Lisa, nagpunta siya para mangolekta ng karagdagang impormasyon tungkol kay Lisa mula kay Leia, at doon lang niya nalaman na ipinapakita ni Lisa ang kanyang kayamanan sa mga Reg Along Daisy binigay sa kanya. Bukod pa rito, may narinig siya mula sa isang tao na nakita nila si Daisy na nakikipagtalo kay Lisa sa harap ng mini-mart nung araw na yun, kaya nagdesisyon siyang i-expose si Lisa. Sa kanyang opinyon, ang isang mapanlinlang na batang tulad ni Lisa ay hindi karapat-dapat na manatili sa kanilang paaralan. Sa Lakeview apartment, nag-day off si Lucy dahil may lagnat siya. Natulog siya hanggang tanghali bago siya tumayo para pumunta sa parmasya sa ibaba upang bumili ng gamot na antipyretic. Pumasok siya sa elevator ng nahihilo. Nang makarating ang elevator sa 12th floor at bumukas ang pinto, agad siyang bumagsak sa sahig nang lumabas siya ng elevator. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa ospital at may infusion. Malabo niyang marinig na may kausap ang nurse sa labas. May lagnat siya at hypoglycemia. Kaya nawalan siya ng malay. Kailangan lang niyang magpahinga pagkatapos mawala ang lagnat. Maayos na siya. Nang buksan ang pinto ng ward, natigilan si Lucy nang makita niya si Hector. Lumapit sa kanya si Hector at nagtanong, gising ka na. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Mapatla ang mukha ni Lucy. Dinala mo ba ako sa ospital? Oo, sagot niya. Nahulog ka ng walang malay sa harap ng bahay mo. May lagnat ka, kaya dinala kita sa ospital. I see. Salamat, kung gayon, sagot nito sabay ngiti sa kanya. Huwag mo na banggitin. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Mas gumaganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango lang siya. Marahil ay may lagnat siya ngayon, kaya mas mahina at mas mahina ang boses niya. Hindi na ako nahihilo. Siguro makakabawi ako pagkatapos matulog sandali. Kung ganoon siguro dapat magpahinga ka na. Tumingin sa kanya si Hector. Medyo pagod pa rin si Lucy matapos makuha ang infusion. Pumikit siya at nahimbing. Paggising niya ulit, madilim na ang langit. Nakaupo si Elaine sa tabi ng kama niya. Yo, gising ka na. Tila mas maayos na si Lucy ngayon, at nagtanong siya, ano ang ginagawa mo dito? Ano ba ang ginagawa ko dito? Alagaan ka syempre. Kung hindi, sino pa sa tingin mo ang makakapag-alaga sa iyo ngayon? Ang batang iyon, napatulala si Lucy. Nagpalatak ng dila si Elaine at nagpatuloy. Pinapante niya ako dito. May aasikasuhin siya at hindi siya komportableng iwan ka mag-isa. Nang matapos siyang magsalita, nagbuntong hininga siya. Honestly, hindi siya masama. Hindi ka lang niya dinala dito sa ospital, nanatili pa siyang at inalagaan ka ng 3 oras. Hinimas-himas ni Lucy ang kanyang mga templo at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, isang delivery man ang dumating na may hawak na take-out. Ikaw ba si Miss Lucy Xavier? Si Lucy ay panandaliang natulala bago sumagot, oo. Ako nga, ito ang take-out mo. Inilapag ng delivery man ang take-out sa mesa at umalis. Kabanata 1375. In-order mo ba ito para sa akin? Tumingin si Lucy kay Elaine at nagtanong, matigas ang boses nito na hindi makapaniwala. Nope, hindi ako. Napatingin sa kanya si Elaine. Dinampot ni Lucy ang take-out at napansin niyang marami ito. Nakita rin niya na may note sa ilalim ng kahon. Kinuha niya ito at binasa ang mensaheng nakasulat dito. Kailangan mo ng makakain para mapunuan ang katawan mo dahil nagpapagaling ka. Hindi ko alam kung ano ang iyong panlasa, pero hindi dapat masama ang pagkain ng restaurant na ito. Pinahaba ni Elaine ang leeg at tiningnan ang note sa kanyang kamay. Hindi masama. Itinulak siya ni Lucy palayo at kinusat ang sulat. Ito ay walang anuman. Inaalagaan lang niya ang kasamahan niyang may sakit. Lahat kami ay palaging gumagawa ng ganito. Napakamagalang at gentleman ni Hector sa mga babae noong nagtatrabaho siya sa Seoul. Sa makatuwid, hindi nararamdaman na napakabait ni Hector sa kanya dahil napaka-espesyal niya. Kung ibang tao ako, gagawin din niya, di ba? Bumalik sa trabaho si Lucy kinabukasan. Alam ni Maisie na nag-day off siya dahil may sakit siya, kaya nang makasalubong niya si Lucy habang siya ay naghihintay ng elevator sa corridor, tanong niya, nakabawi ka na ba? Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw pa? Nagkamot ng ulo si Lucy at sumagot, okay lang.
Mas gumaganda na ang pakiramdam ko. Tinapik ni Maisie ang balikat at sinabing, hindi lahat ng bagay ay trabaho. Kailangan mo ring magpahinga sa iyong trabaho paminsan-minsan. Bagamat bata ka pa, hindi ka maaaring magtrabaho ng masyadong mahirap at maglagay ng masyadong maraming bagay sa iyong katawan. Hindi ka pa nag-aasawa, kaya hindi mo dapat masyadong i-pressure ang sarili mo. Tumango lang si Lucy. Bigla siyang may naisip at sinabing, oye, kailangan ko. Kailangan kong magpasalamat kay Hector. Siya ang nagdala sa akin sa ospital kahapon. Si Hector. Saglit na natigilan si Maisie bago sumagot ng ngiti. So, nagkita na kayo after ng kanyang pagbabalik? Nahihiya na sabi ni Lucy. Magkatabi kami ng tinutuluyan, at medyo nagulat ako, sa totoo lang. I see, sagot ni Maisie, akala ko lagi kayong nag-uusap the whole time. Mabilis na kumaway si Lucy. Nope. Hindi ko nga alam kung paano siya kokontaken, kaya matagal na kaming hindi nag-uusap. Kaya lang medyo nagulat ako na sa building ko din siya nananatili after his return. Pagkapasok nila sa elevator, pinindot ni Maisie ang floor button at nagpatuloy. Kung gusto mo siyang pasalamatan, ibili mo na lang siya ng pagkain. Kasi, magkapitbahay na kayo ngayon, kaya mas madali iyon. Kinamot ni Lucy ang pisngi niya at sinabing, pero nakakahiya naman. Nahihiya siya, pero hindi niya alam ang tungkol sa kanyang kapatid. Wala namang dapat na ikaiya. Magkatrabaho kayo 3 taon na ang nakalipas, at ikaw ang nagturo sa kanya noong nagtatrabaho pa siya dito. Naging mas mature na si Hector, at hindi na siya ang dating siya noon, sabi ni Maisie. Wala siyang ibig ipahiwatig. Gusto lang niyang pag-usapan si Hector sa harap ni Lucy. Medyo nalilito si Lucy, at interesado siya na malaman ang mga bagay tungkol kay Hector. Ano ba si Hector sa nakaraan? Bumukas ang pinto ng elevator, at magkasunod silang lumabas ng elevator. Isinuksok ni Maisie ang kanyang mga kamay sa mga bulsa at sumagot, noong araw, siya ay spoiled sa kanyang lola. Mayabang siya at mapagmataas sa sarili. Nang dumating siya sa Seoul 3 taon na ang nakalilipas, ako ay nabigla sa mga pagbabago niya. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon siya ka-mature. Walang partikulat na intention si Maisie sa pagsasabi ng mga bagay na ito, ngunit nabasa ni Lucy sa sarili ang kahulugan nito. Curious si Lucy sa nakaraan ni Hector, pero nahihiya siya na magtanong. Pagkaraan ng 2 araw, late nang bumalik si Lucy mula sa trabaho, at nakita niya si Hector sa kapitbahayan. Bumaba si Hector sa kotse, at nang gusto na niyang bumati sa kanya, may 2 lalaki pa ang lumabas mula sa ang kanyang kotse. Pareho silang naglapat ng braso sa kanyang balikat at tila may pinag-uusapan. Parehong magkaiba ang itsura ng 2 lalaki kay Hector. Nagmumukha silang napaka-dodgy, at ang isa sa kanila ay nakasuot ng isang malaking cape ng ginto at isang magarbong damit na nagbigay sa kanya ng isang masamang pakiramdam. Nang tumingin sila sa direksyon niya, nagtago si Lucy sa likod ng isang pader. Buti na lang at nakatingin sila sa ibang direksyon at hindi nila siya napansin. Kabanata 1396. Hector, maganda ang ginagawa mo these years, ha? Gayunman, mula nang magtagumpay ka sa buhay, nakalimutan mo na ang mga buddies mo. Ang lalaking nakasuot ng makapal na gintong kadena ay itinutuwid ang kwelyo ni Hector at ngumiti. Parang may gusto siyang ipahiwatig kay Hector. Hinawakan ni Hector ang kanyang mga kamay, inalis ang mga ito sa kanyang kwelyo, at ngumiti. Medyo maayos din naman ang mga sarili ninyo. Naglabas ng isang pakete ng sigarilyo ang katabi niya. Halatang hindi kami kasing ganda ng ginagawa mo. Sabay-sabay tayong lahat sa bilangguan noon, pero ang iyong career ay kasalukuyang tumataas tulad ng isang space shuttle. Nilabas niya ang isa sigarilyo at iniabot kay Hector. Hindi kinuha ni Hector ang sigarilyo sa kanya. Tumigil na ako sa paninigarilyo. Ipinasok ng lalaki ang sigarilyo sa kanyang bibig, naglabas ng lighter, sinindihan, at humithit. Kahit si Maverick hindi ka na mapasaya ngayon. Tumigil na ako sa paninigarilyo, for real. Hindi naman sa ayaw ko. Ibinaba ni Hector ang kanyang tingin, ngumiti, ibinaba ang ulo, at sumilip sa kanyang relo. Gumagabi na pala, salamat sa paghatid sa akin. Inakbayan ng lalaking may ked ng ginto si Hector at hinagod ang ilong nito. Huwag kang mag-alala dyan. At dahil buddies tayo, tutulungan mo ba ang body mo kapag nasa problema? Nakita na ni Hector ang pakay nila sa isang sulyap at nanlait. Depende kung anong problema ang pinag-uusapan natin dito. Nagtago si Lucy sa likod ng pader, narinig niya ang kanilang pag-uusap,
at nagulat siya sa narinig niya, hindi makapaniwala. Paano nakilala ni Hector ang mga taong ito, at ano ang ibig sabihin ng sabay silang nakulong? May sinabi ang lalaking nakasuot ng cape ng ginto kay Hector, at napasimangot ang huli. Natatakot ako na hindi kita matutulungan sa bagay na ito. Ano ba ang hindi mo magagawa para makatulong? Nag-smuggle ka pa kasama namin noon, di ba? Bukod pa rito, hindi tayo gagawa ng krimen sa pagkakataong ito. Plano lang namin mag-shoot ng ilang maikling video. Pareho lang tayong in charge sa paghahanap ng aktres para sa shooting. Since nagtatrabaho ka sa ilalim ng isang entertainment agency, nasa eksaktong posisyon ka para magkaroon kami ng koneksyon. Anyway, kahit isang extra ay pwede na. Siyempre, hindi ka namin ay dadawat. Ang gusto naming gawin ay sa amin lang. Ang kailangan mo lang gawin ay ang i-connect kami sa kandidatong kailangan namin. Kahit magkaroon ng mali, may magpipiyansa sa iyo. Pangako kapag nakuha namin ang kita, makakakuha ka ng 30%. Saglit na natahimik si Hector at pumayag sa plano. Matapos makatanggap ng reply, nasiyahan na umalis ang mga lalaki. Natural nilang inisip na si Hector pa rin ang magiging pushover na noon pa man ay lagi na niyang ginagawa. Noong araw, si Hector ay palaging tumanggo sa kasunduan hanggat maaari silang mag-alok sa kanya ng pera. Kahit sumali na siya sa isang entertainment agency at may tamang trabaho na ngayon, ano naman? Hanggat may maidudulot itong maganda sa kanya ay hindi niya sila tatanggihan. Habang pinagmamasdan ni Hector ang kotse na papalayo, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at nakita niya si Lucy na nakatayo sa di kalayuan. Judging from the look on her face, parang narinig na niya ang lahat. Lumapit sa kanya si Hector. Kailan ka pa ba dumating? Unti-unting bumalik sa katinoan si Lucy. Hindi niya alam kung bakit kusang loob siyang lumabas matapos makaalis ang mga lalaki. Medyo kinabahan siya. Alam niya na tila may narinig siya na hindi niya dapat narinig, ngunit hindi siya maaaring umupo lamang at manood habang ang mga bagay ay pumunta sa isang hindi kanais-nais na paraan. May plano ka bang tulungan sila? Narinig mo na ba? Lahat? Oo, subconsciously tugon Lucy. Ibinaba ang kanyang ulo, at hindi tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Oo, sorry, hindi ko sinasadya na makinig. Ngumiti si Hector pero hindi siya nagalit. Okay lang naman, basta hindi nila nalaman na nandito ka, ayos lang sa akin na marinig mo ang pag-uusap. Tinitigan siya ni Lucy, pero may plano ka ba talaga na tulungan sila? Hindi siya nagsalita kahit isang salita. Hindi naman siguro tamang tao yung mga kaibigan mo. Hindi na lang sa banggitin. Ang trabahong inaalok nila ay tiyak na hindi isang bagay na angkop. Gusto ka nilang lokohin para masangkot. At ipagkakanulok ka kung ito ay magkaroon ng problema. Hindi nagustuhan ni Lucy ang malaswang ugali na inilalabas ng dalawang lalaki. Sila ang mga mandar-ambong na nabubuhay sa hindi magandang trabaho. Kabanata 1377. Wala silang pakialam kung ano ang dapat nilang gawin. Basta't mabilis silang kumikita, illegal man o hindi ang trabaho ay wala silang pakialam. Nandoon lang sila para sa pera. Bahagyang nagulat si Hector. Sa totoo lang, medyo nagulat siya. Malinaw na narinig niya ang maraming mga bagay, ngunit hindi siya nagtatanong sa akin tungkol sa aking relasyon sa kanila, at hindi nagbago ang impression niya sa akin. Instead, she's trying to persuade me para hindi ako maloko. Ikaw, sinulyapan ni Hector ang convenience store sa tapat ng kalye. Gusto mo ba ng maiinom? Nagulat siya. Kahit ano. Pumasok si Hector sa convenience store at bumili ng 2 lata ng juice. Umupo ang dalawa sa bench sa tabi ng pinto ng tindahan habang ang red neon signboard ng convenience store ay tinakpan ng pula ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Sunod-sunod ang pagdaan ng mga sasakyan, at may 2 o 3 mesa ng mga panauhin na nakaupo sa harap ng maliit na barbecue stall. Halos maamoy ng isa ang amoy ng lungsod na nagmumula sa bawat sulok. Hindi nagsalita si Hector kahit isang salita, kaya medyo naaasiwa si Lucy at hindi alam kung paano niya ipapahiwatig mensahe. Kaya, nakagat lang niya ang bala at nagtanong, malapit ka ba sa mga lalaking iyon? Gayunman, agad niyang pinagsisihan ito pagkatapos noon. Magagalit siya kung magtatanong ako ng ganyang tanong. Dahan-daang ininom ni Hector ang juice. Hindi, kaya lang dati ay tanga at ignorante ako. Pagkatapos ay maaari mong tanggihan ang mga ito ng direkta. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. May naisip bigla si Lucy. Wala naman silang makikita sa iyo, di ba? Wala na akong pakialam sa mga ganyan. Pinisil ni Hector ang lata sa kamay.
Walang iba kundi ang mga bagay na ginawa ko sa kanila. Lumingon siya para tumingin sa kanya. Dapat narinig mo na rin. Nakulong na ako. Hindi inaasahan ni Lucy na direktang aaminin niya ito, kaya hindi niya alam ang sasabihin. Pero naalala niya ang sinabi sa kanya ni Maisie bago ito at pakiramdam niya ay excusable ito. Walang perpekto. Sino ba naman ang walang ginawang mali noong bata pa sila? Tumingin sa kanya si Hector. Hindi ba't nakakatakot ang taong may criminal record? Hindi ka naman pumatay ng tao o nagsunog ng buhay, di ba? Ibinaba niya ang kanyang ulo at mamulong, kahit na ang isang mamamatay tao ay pinalaya mula sa bilangguan, hanggat sila magsisi at mag-rehabilitate, dapat bigyan sila ng pagkakataon na mamuhay ng normal. Kaya lang ang publiko ay may mas malalim na prejudice sa mga ganyang tao, kaya hindi maiiwasan ang takot dahil alam ng mga tao na sila ay pumatay dati. Noon pa man ay mahirap para sa isang kriminal na nakulong at nakalaya sa bilangguan na nakataas ang ulo nila sa harap ng iba, pero walang makapagturo ng daliri sa prejudice ng publiko. Bagamat ang isang kriminal ay maaaring magreporma, hindi lahat ng kriminal ay maaaring repormahin pagkatapos mapalaya. Lahat ay takot na magkagulo, at ang takot sa kamatayan ay isang normal na emosyon din. Ang pag-iwas sa kriminal noon pa man ay karaniwan na sa lahat. Pagkasabi nito, tiningnan niya ng same time si Hector. Gayunpaman, seryoso kong iniisip na iba ka sa kanila. Tumigil muna si Hector, tumingin sa malayo, at natawa. Akala ko matatakot ka lalo na sa akin. Ano ba ang nakakatakot sa iyo? By the way, hindi pa ako nagpapasalamat ng maayos sa iyo dahil dinala mo ako sa ospital. Tumayo si Lucy at ngumiti sa kanya. 9:00 pa lang. Dahil maaga pa ang gabi, paano kung lumabas tayo para magmerienda? Hindi siya tinanggihan ni Hector bagkus ay pumayag siya sa mungkahi nito. Pinapante ni Maisie ang mga bata sa paaralan sa umaga bago sumugod sa kumpanya. Ipinarada niya ang kotse sa parking lot at narinig niyang may bumusina sa kanya pagkababa niya ng kotse. Napalingon si Maisie at ibinaba ni Elaine ang bintana ng kotse. Mrs. Goldman, dapat kilala mo si Hector, di ba? Nakasimangot si Maisie at lumapit sa pinto ng driver. Ano ba ang nangyari sa kanya? Sumandal si Elaine sa bintana. Kasama niya si Lucy kagabi, at hindi sila bumalik sa buong gabi. Ang dating empleyado mo ba ay kinidnap ang kapatid ko? Saglit na nagmuni-muni si Maisie ngunit hindi na siya nagsalita pa. Huwag mo akong intindihin. Curious lang ako. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang relasyon ay umuunlad ng mabilis. Alam ko na kung ano ang nasa isip ni Lucy, pero ang taong inaalala ko ay si Hector. Kabanata 1378. Matatanda na sila, kaya kahit ano ay naiintindihan ko basta consensual. Gayunpaman, si Lucy ay hindi pa umibig kailanman, kaya natatakot ako na baka baliwalain niya ang lahat at gumawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa hinaharap kapag in love na siya. Kaya naman lumapit ako sa iyo para magtanong tungkol sa kanila. Ang dami ng sinabi ni Elaine, pero ang gusto lang niyang itanong kay Maisie ay ang personalidad ni Hector. Total, umuunlad sila sa light speed, at si Lucy ay hindi umuwi kagabi. Paanong hindi siya mag-aalala sa kanya? Natatawang sabi ni Maisie, Miss Xavier, huwag kang mag-alala. Ang pinsan ko ay hindi isang taong magsasamantala sa iba. Kung siya ay ganoon nga, nandyan ako para siguraduhin na mananagot siya sa ginawa niya. Mabuti iyan. Sandali, pinsan mo si Hector. Kung gayon, ibig sabihin siya ay pinsan ni Mr. Goldman. Pumasok si Lucy sa trabaho, at ang empleyado na dumaan sa kanya ay naamoy ang malakas na amoy ng alak sa kanyang katawan, hindi pa banggitin na ang suot niyang damit ay ang suot pa niya kahapon sa trabaho. Ilang alak ba ang nainom mo? Ibinaba ni Lucy ang ulo at inamoy ang kanyang damit. Ganon ba talaga kapansin-pansin ang amoy? Siyempre, totally feel ko na nalusat na ng amoy mo ang buong koridor. Iwinagayway ng empleyado ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong, pinawi ang amoy ng alak na bumabalot sa kanyang pakiramdam. Napatawa si Lucy sa hiya. Kagabi, pumunta ako para bumili ng merienda sa gabi kasama ang isang kaibigan ko. Ang sarap ng oras, kaya nalasing ako bago ko napagtanto ito. Panipi, hindi lang siya sobrang uminom pa siya hanggang sa mawala ang malay niya. At nasa kotse na siya ni Hector nang magising siya. Marami na ring nainom si Hector kagabi, at gabi na nang matapos sila. Natakot siyang mahuli na lasing sa pagmamaneho, kaya nagpahinga siya sa driver's seat matapos siya ilipi sa kotse. Sino ang mag-aakala na ang unang pagkakataon na hindi siya umuwi ng gabi ay dahil siya ay sobrang nalasing at nawala ng malay. Buong gabi silang magkasama ni Hector sa kotse.
Anong eksperyensya at impresyon? Ni hindi alam ni Lucy kung may ginawa siyang katangahan habang lasing o humilik habang natutulog. Kung gayon, mahihiyang makita niya ito muli. Sa Zestar, tinawag ng Deputy Director si Hector sa opisina. Kumatok siya sa pinto at itinulak lamang ito matapos makakuha ng pahintulot. Bukod sa Deputy Director, may isang artist din sa loob ng kwarto. Siya ay si Olivia Cortez, at ang kumpanya ay may mabigat na pabor sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Lumipat ang tingin ni Hector mula sa isang sulok ng silid patungo sa kabilang sulok. Deputy Director, hinahanap mo ba ako? Sumenyas ang Deputy Director na umupo siya, tapos ay tumayo ito, lumapit sa sofa, umupo, at nagsimulang manigarilyo. Heke, nakita ko ang mga gawa mong makeup design at ito ay kahanga-hanga. Bukod pa roon, ang inaanak ko na si Liv ay sobrang gusto ang mga gawa mo, kaya gusto kong ikaw ang maging makeup artist niya. Kapag tinanggap mo ang trabahong ito, makakatanggap ka ng sapat na kabayaran. Sinulyapan ni Hector si Olivia, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Marikit tingnan si Olivia, ngunit lahat ng nakikita ng mata ay artificial, hindi ang natural na anyo na ipinagkaloob sa kanya. Marami ng babaeng na make-upan si Hector kaya malalaman kaagad niya kung ang mukha ay dumaan sa isang minor surgery sa unang tingin pa lang. Bago siya pumasok sa kumpanya, nagsaliksik na siya at nalaman na si Olivia ay ang babaeng artista na pinagtutuunang ng Zestar na i-promote. Wala pa siyang mahusay na nagawa sa nakalipas na 3 taon para makasigurado sa posisyon niya sa industriya. Tungkol naman sa kanyang pag-arte ay hindi naman ganoon kakagaling. Kaya, naman siya ay kinoronahan na pinakawalang kwentang eye candy ng mga netizens sa mga nagdaang taon. Kung ang gayong mga resources ay nailaan sa iba, siguro ay namayagpag na ito sa kasikatan matagal na. Gayunpaman, nang ibuhos ang lahat ng mga mapagkukunan na iyon sa kanyang karera, ang lahat ay hinihigop at naglaho agad. Hindi lang niya matatamo ang anumang antas ng kasiyahan mula sa kanyang mga tagapakinig. Lalo na kapag dumalo siya sa red carpet events ng anumang gala o seremonya, ang mga netizens ay laging nagko-comment na sobra siyang flamboyant at flashy. Sa totoo lang, ayaw ni Hector na sayangin ang talent niya sa kanya. Gayon din, ayon sa chismis, poser si Olivia at dumaan sa hindi kukulanggan sa 10 makeup artists sa paglipas ng mga taon. Karamihan sa mga makeup artists na nagtrabaho sa ilalim ng kanyang tumigil sa huli dahil hindi nila siya matiis temper at kay abangan. Himitit ang Deputy Director at nagpalabas ng bilog na usok. Heke, so ano sa tingin mo? Dahan-daang binuka ni Hector ang bibig. Paano kung tumanggi ako? Hindi lang ang Deputy Director kundi maging si Olivia ay nagulat. Nakasimangot ang Deputy Director, binigyan siya ng buntis na tingin, at makahulog ang sinabi na may sigarilyo sa kanyang bibig. Heki, parang hindi mo naiintindihan ang mga patakaran ng kumpanya. Kabanata 1399. Para hindi makasakit ng loob ng sinuman, paliwanag ni Hector, narinig ko na ilang makeup na ang pinalitan ni Miss Cortez mga artist, kaya sa tingin ko ay maaaring hindi ako sapat na mahusay upang maglingkod sa ilalim niya. Panipi, nakangiting sagot ni Olivia, iba ito. Hindi ko nagustuhan ang makeup na inilagay nila sa akin. Tumanggaw naman ang Deputy Director. Nilinaw na ni Liv, Heki, iiwan ko na lang sa iyo ang pag-iisip nito. Malungkot na umalis si Hector sa opisina, at lumabas si Olivia sa opisina sa likod niya. Sinundan siya nito ng smirk at nilapitan siya. Mr. Vanderbilt, quick ka ng alak. Mahilig ka bang uminom? Dumistansya si Hector sa kanya. Hindi ako mahilig uminom. Paminsan-minsan ko lang ginagawa. Masyadong showy ang makeup niya, at mukhang exaggerated at revealing ang damit niya. Gusto niyang lumikha ng isang sexy character setting, ngunit siya ay ilagay sa anumang bagay na gumawa ng kanyang hitsura sexy nang walang anumang pagpipigil at panlasa. Kaya, sa sandaling siya kinuha ito ng isang hakbang masyadong malayo, ito ay lamang gumawa ng kanyang hitsura flashy at murang sa halip ng classy at sexy. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hector na medyo magiging matapang siya sa kanyang pag-uugali. Heke, kung may time ka, sabay tayo sa inuman. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at ikinabit ang harap ng polo nito nang lumapit ito sa kanya. Mahal ko ang sarili ko isang malinis na lalaking katulad mo, at kaya kong ibigay sa iyo ang anumang gusto mo. Oh, Heki, eto ka na. Isang lalaki ang biglang lumitaw sa koridor, nilapitan si Hector, inilagay ang kamay sa balikat nito, nakita ang bahagyang matigas na ekspresyon ni Olivia, at ngumiti sa kanya. Sorry Miss Cortez, may dapat akong i-discuss kay Heki.
Bago pa man makareact si Olivia, hinatak na niya si Hector palabas ng koridor. Napatingin si Olivia sa likod ni Hector, at hindi maiwasang mag-twitch ang mga sulok ng kanyang mga labi. Lagi na lang may bukas. Ang cute na maliit na puppy na ito ay susuko sa ilalim ng aking autocratic power ng mas maaga o mamaya. Ibinaba ng lalaki si Hector mula sa administration floor, at sa huli ay nagtanong si Hector kung kailan sila nakalabas ng elevator. Sir, may gusto po ba kayong talakayin sa akin? Hindi, wala namang problema. Tumigil ang lalaki at lumingon at tumingin sa kanya. Iniligtas ko lang kayo. Kakasimula mo lang magtrabaho dito, kaya sa tingin ko wala kang masyadong alam tungkol kay Olivia. Sinsero namang tumanggaw si Hector. Talaga, tumingin ang lalaki sa paligid at dinala siya sa isang tabi. Anyway, hindi naman dapat trifled ang babaeng yon. Kaya, lumayo ka sa kanya para sa ikabubuti mo. Pero ako isipin mo na may mga mata na siya sa iyo. Sa akin, hindi mo ba alam ang mga chismis na nakapalibot kay Olivia? Tumayo ang lalaki sa harap ng water dispenser, kumuha ng basong tubig, at dahan-dahan itong ininom. Ginagawa ni Olivia ang anumang gusto niya sa kumpanya dahil lang sa deputy director. Siya ang goddaughter ng deputy director, at ang deputy director ay nagbigay na ng pahintulot sa kanya na gawin ito. Bukod sa kahit sino sa mga S-list celebrities, nakukuha niya ang kanyang mga kamay sa kahit sino na gusto niya. Iyon ay upang sabihin, bilang hanggat walang napapatay kay Olivia, laging nandyan ang deputy director para linisin ang kanyang gulo. Bahagyang napakunot-noo si Hector. Ano ang ibig sabihin ng pagpatay sa sinuman? Ngumiti ang lalaki. Ito ay isang pagmamalabas lamang. Ibig sabihin, magagawa niya ang anumang gusto niyang F*** dito, tulad ng pagdating sa isang hanay ng mga pinagbabatayan patakaran, tulad ng kanyang personal na paghahagis sopa. Panipi. Nilinaw niya ito ng husto sa paliwanag. Ibig sabihin, hindi bibitawan ni Olivia ang sinumang lalaking kanyang kinahanga, lalo na ang mga B at C-list male artists na iyon sa kumpanya. Dapat ay nakuha niya ang maruming kamay niya sa bawat isa sa kanila. Kaya lang walang outsider ang nakakaalam tungkol dito. Kung may mga lalaking artist na magkaroon ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa bagay na ito, siya ay panloob na ipagbawal ng ang kumpanya at masira ang kanyang career. Kahit na pinili niyang tapusin ang kanyang kontrata sa Zestar, gagamitin din ng kumpanya ang mga koneksyon nito sa ang larangan upang makuha ang artist pinagbawalan sa buong industriya. Laging hindi pinapansin ng deputy director ang kanyang mga gawain. Hanggat hindi siya ay nagpatong ng kanyang mga kamay sa alinman sa mga S-list celebrity ng kumpanya at o makakuha ng isang tao pinatay, hindi niya papansinin ang anumang ginawa nito. Heke, bata ka pa at medyo positibo ang image at guwapo ang itsura. Hindi maiiwasan, ikaw ay eventually makapasok sa list niya. Gagamitin niya ang iba't ibang paraan para suhol at akitin ka. Gayunpaman, siya ay definitely show you away agad pag nawalan na siya ng interest sa iyo after mo na makuha ang bait. Parang hindi naman magdurusa ang mga lalaki sa mga ganyang scandals, pero hindi naman sulit kung masira ang future mo dahil ng naturang insidente. Ang mga male artists na tumigil sa industriya nitong mga nakaraang taon dahil sa kanya ay may alinman sa naging masyadong malalim na kasangkot sa kanilang iskandalo sa kanya o kinuha ang pagkahulog para sa kanya. In short, lahat sila nabigo miserably. Dahil dito, mas mabuting mag-ingat ka pa. Kabanata 1400. Umalis ang lalaki matapos bigyan ng mabait na paalala si Hector. Napabigla si Hector sa lugar habang nawawala sa pag-iisip. Sa gabi, nagmaneho si Hector pabalik sa Lakeview apartment. Naupo siya sa kotse at sumilip sa text message na sumulpat sa screen ng cellphone niya. Mensahe ito ng kanyang mga kakilala noon, at hinimok nila siya na hanapan sila ang artista. Binasa niya ito pero hindi siya nag-reply sa text. Bumalik siya sa kanyang tirahan upang maligo. Paglabas niya ng banyo suot ang kanyang nightgown, pumunta siya sa refrigerator upang mahanap ng isang lata ng Coke, umupo sa sofa, at binuksan ang kanyang laptop. Nang marinig ang pagtunog ng doorbell, ibinaba niya ang Coke, tumayo, at naglakad upang buksan ang pinto. Si Lucy ay orihinal na nag-iisip tungkol sa kung paano niya dapat simulan ang pag-uusap habang siya ay nakaramdam ng labis na pagkakasala na gawa niyang samahan siya ni Hector sa loob ng isang buong gabi dahil nalasing siya noong nakaraang gabi. Itinaas niya ang kanyang ulo nang buksan ang pinto mula sa loob, at ang unang bagay na nakakuha ng kanyang mga mata ay ang bangkay sa kanyang harapan. Agad siyang natulala sa mga salitang gusto niyang sabihin.
Bagamat naka-nightgown si Hector, ang nightgown ay gawa sa sutla, isang tela na akma sa katawan kaya malapit at matibay na parang mahuhulog ang gown na may konting jerk lang. Awkward na inilipat ni Lucy ang tingin sa gilid at nagasgas ang mga pisngi. Kakalabas mo lang ba ng shower? Tumanggaw si Hector at nagtanong, may problema ba? Sorry talaga kagabi. Kinailangan ko lang kayong i-drag out para uminom. Labis na napahiya si Lucy. Hindi ka naman nahuli sa trabaho ngayon, di ba parang ako na naman ang nagdulot ng problema sa iyo? Wala lang naman. Nakangiting tumalikod si Hector. Gusto mo bang pumasok? Napalunok si Lucy. Niyaya niya akong pumasok. Magiging bastos ba kung tatanggi ako? Habang naglalakad pabalik sa sofa, pinaupo siya ni Hector sa kagustuhan at bumalik sa loob para palitan ang kanyang mga damit. Nilinggan ni Lucy ang paligid ng sala. Mukhang malinis at maluwang, at ang asul at puting panloob na disenyo ay ginawa itong mukhang napaka-cozy. Umupo siya sa sofa. Ilang beauty and makeup magazines ang nakahiga sa mesa, at ang screensaver sa ang screen ng laptop ay isang paglalarawan ng isang robot. Sure enough, lahat ng lalaki ay interesado sa makinarya. Nagpalit ng damit pa si Hector at lumabas. Gusto mo ba ng maiinom? Kahit ano ay gagawin, nakangiting sagot nito. Dinalhan siya ni Hector ng isang lata ng fruit tea. Binuksan niya ang lata at humigop ng ilang beses. Wala naman akong ginawang nakakahiya kagabi, di ba? Dinampot niya ang hindi pa tapos na coke at tumawa. Hindi, pero na-realize ko na medyo umiinom ka na. Matapos mapuri dahil sa pagiging medyo umiinom, gusto ni Lucy na makahanap ng lugar kung saan siya maaaring magtago at naglabas ng isang nakangiti na ngiti. Tigilan mo na ang pagtawanan sa akin. Napilitan akong uminom ng alak. Kinailangan kong makihalubilo ng madalas para pagbutihin ang aking pagganap sa pagbebenta bago sumali sa Sol. Kinailangan ko pang ibahagi ang pasanin sa aking mga superior nung pinipilit silang uminom. Dahil madalas na makihalubilo at uminom si Lucy, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nagkaroon pa siya ng ilang beses na na-hospital dahil sa baliw na pamumuhay, kaya naman natanggal pa rin siya ng kumpanyang nagtanggal ng mga empleyado. Gayunpaman, medyo ilang oras na mula nang huli akong lumabas para sa isang inumin mula nang sumali ako sa Sol, so, sa tingin ko na bakit? Ikala ko hindi ako lasing. Napakagandang pagkakamali, ang pabirong sabi ni Hector. Pero ginulat mo nga ako kagabi. Ang babae, na tila napakabanayad at mahiyain sa ibabaw, ay kumilos tulad ng isang mandirigma sa isang larangan ng digmaan kapag lasing na siya. Bad premonition si Lucy. Hindi naman ako gumawa ng nakakahiya, di ba? Hindi niya mapigil ang hindi tumawa. Hindi. Nagtaksil ka sa expression mo. Masama ang pakiramdam ni Lucy. Baka wala akong maalala na nangyari kagabi, pero hindi ibig sabihin na si Hector maranasan ang parehong bagay. Hinimas-himas ni Hector ang kanyang baba at nag-isip na nagtanong, ano ang ibig sabihin ng Munter at Bean? Napapikit si Lucy sa kanyang tsaa. Di sinabi ko ba iyan kagabi? Pumayag siya. Tinakpan ni Lucy ang noo at mamulong, hindi kita pinagsabihan, di ba? Tumingin sa kanya si Hector. To be precise, tuturuan mo ako kung paano gamitin ang dalawang salitang iyon. Halos mamatay si Lucy sa hiya. Tinuruan ko talaga siya kung paano magsumpa pagkatapos kong malasing.